At nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Sabi sa A Journey Through the Beatitudes in Matthew 5. At ito po ang pinabagatang series natin, Against the Current. Alright? Against the Current, para sa mga bago nating kasama, ito po ang ating pinag-aaralan sa mga nakaraang linggo. Patungkol po sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos. At ito ay kasalungat sa pamumuhay dito sa mundo. Kaya para malakaran natin ang bagong buhay, 'di ba? Ang buhay na pinagpala ng Panginoon, ito po ang ating matututunan sa sermon ng Panginoong Hesus mismo sa Matthew 5. Kaya nasa pang-apat na linggo na tayo at tayo po ay mag-aaral muli. Alright? Bago po tayo mag-aral, may kwento po ako. May kwento. Kipag-chismisan muna tayo. Actually kasi, nitong nakaraang araw, medyo irritable po ang aking katawan. Kasi po meron po akong nakain na hindi hindi kaaya-aya. Kasi alam niyo po yung pagkagaling ka ng trabaho, o parang pagod na pagod ka, tapos gabi ka nang nakauwi, wala ka ng energy magluto. Kaya ang pagkagutom na gutom ka, ang tendency po sa aming mag-asawa, order, pa-deliver na lang. Kasi yun yung pinakamadali, di ba? Kung minsan fast food o kaya ano yung pinakamadali na nandoon na binibenta sa amin, no? So may nabilan po kami parang Korean food. Sobrang anghang. Sobrang anghang nung mga nabili namin kasi Koreano nga, di ba? Oppa. So yan, feeling Korean kami nung gabing yun. Ay, mabilis siya kasi i-deliver lang sa amin. So, nakakain po ako ang anghang. Alam mo, nabusog ka, pero parang pinagdudusahan ko hanggang ngayon. Naranasan nyo ba yung nakakain kayo ng talagang hindi ka mapakali, hindi mo alam kung hangin ba ang laman o may bata na ba sa tiyan mo na sumisipa? Kasi ganun po yung nararamdaman ko. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako mag-e-excuse ngayon. Pero, yun po, gusto ko lang sabihin na, kasi relate siya sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Di ba? Pagka ganun na yung pagkakataon na gutom tayo, minsan talaga yung madaling kainin. Junk food, tama, fast food, o kaya kung ano na lang yung leftover. Minsan bumubula na, pwede pa yan, basta wala pang asim. Di ba? Para pag kinain mo doon malalaman, medyo delikado yung pangat, kasi pangatlong init mo na eh. Di ba? Pangat ang ulam mo ngayon. So, pagkagutom na gutom ka, ang tendency, kapatid, is that you grab the easiest food to eat. Mapupusog ka, masasatisfy yung gutom mo, hindi ka nagutom, pero it doesn't mean mabuti siya para sa'yo. At ang sabi nga ng mga nutritionist na kapag madalas kang kumain ng fast food, nasasatisfy man ang craving mo, pero hindi ito maganda. May walang magandang epekto ito sa katawan mo pag nagtagal. Kaya nga po, sabi, kailangan nating bantayan ang ating mga kinakain kasi hindi ka man gutom, pero hindi rin bumubuti ang kalusugan mo. Ganyan din po ang itinuturo ng ating verse today sa Matthew 5, verse 6. Sabi dito ng Panginoong Hesus, yung pang-apat niyang sermon, sabi niya, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Sa Tagalog, mga kapatid, basahin ko po para mahimay natin at manamnam natin talaga ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya sa Mateo 5 verse 6, wala po dyan, kaya babasahin ko na lang. Sabi dito, "Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin." We all understand hunger, lalo sa kultura natin dito, di ba? Talagang to the point na yung hunger mo, nagiging cravings na lang. Pero that time, mga kapatid, for us to understand bakit ganito yung sinasabi ng Panginoon, kasi during that time when He used the word hunger and thirst, sa panahon nila, 1 meal at a time, OMAD. 1 meal a day lang po ang mga tao noon. Kaya para sa kanila, ang pagkain, hindi siya pleasure or luxury, kung hindi survival. So ganun niya hinalintulad, sabi, ang ating pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran, yun talagang doon nakadepende ang buhay mo. Kasi nung panahon na yan, yung mga tao, pag hindi sila nakakain ng araw na yon,
Gutom sila buong araw. Sa susunod na ulit. Sa atin kasi na lang di ba, easy. Basta may madukot ka, yun na yun. Parang laging ngumunguya. Kung hindi po nagdadaldal yung bibig natin, ngumunguya. Kaya walang tigil ng kakagalaw yung bunganga natin minsan. Pero ng time na yun po yung tinuturo ng Panginoon na ang pag sinabi niyang uhaw at gutom, ito po yung parang nakadepende talaga ang buhay mo. Na kapag hindi ka nakakain, mamamatay ka. So that time, naiintindihan yan ng mga sinisermonan ng Panginoon. And for us here today, we need to understand how important it is that we continue to be spiritually hungry. Kasi kapatid, even in 1 Peter 2 verse 2, sinabi po dito, that like newborn babies, katulad ng mga bagong silang na sanggol, na sila ay nagugutom o nag-aasam ng mga gatas, ng gatas. Parang ganun din po tayo, like newborn babies, we crave for spiritual milk so that by it, you may grow up in your salvation. So tayo rin kapatid, natural sa atin na magkaroon ng spiritual hunger. Meron kang pagkagutom, pagkauhaw sa ikaibuturan mo, sa spiritual mo. At sabi, kailangan mong kumain, kailangan mo siyang punan para ikaw ay lumaki. The same way with physical, tama po ba? Kaya tayo kumakain, umiinom dahil nagpapalakas tayo. Kasi pag hindi tayo nakakain, kahit tanghalian lang, parang nanginginig ka na. Nasa nyo ba yun? Tanghalian lang yun nalagpasan mo, pero nangangatog ka. Kailangan ko ng pagkain. Diba? Kasi kailangan ng katawan natin, kapatid. Kung hindi, manghihina ka. Hindi ka makakapagtrabaho, magkakasakit ka, hindi mo maaalagaan mga anak mo, di ka makakapaglaba. Sinong mahilig maglaba dito? Lalo kung yung walang mga washing machine, yung talagang mano-mano. Kailangan mo ng physical na kalakasan. Kaya ang gagawin mo, pag napagod yung katawan mo, pakakainin mo. Kapatid, sinabihan tayo ng Biblia na lumago ka sa kaligtasang natanggap mo. Ibig sabihin, hindi po nagtatapos sa krus at sa pananampalataya kay Jesus at sa ginawa niya sa krus ang ating pananampalataya. When we receive Jesus Christ in our lives by faith, we are called to follow Him. And for us to grow spiritually, kailangan mong kumain. Kaya nga ang sabi, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw saan? Katwiran. Huwag niyong kakalimutan yung word na katwiran, ha? Dahil sabi, yung mga tao na yon ang siyang bubusugin ng Diyos. Kapatid, the question is not whether you are spiritually hungry. We are all spiritually hungry. Walang pinanganak na bata o sanggol na hindi nagugutom. Kaya walang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon ang hindi gutom spiritual. Naintindihan? Ang tanong today is, ano ang kinakain mo? Kasi kapatid, yun yung binigyan ng emphasis sa Matthew 5:6, di ba? Uhaw at gutom sa katwiran. Tayo kasi, di ba, ina-advisean ng mga nutritionist, healthy foods. Pero hindi yun yung kinikrave natin. Kinikrave natin, large fries sa McDo. Tapos may Oreo ka pang kasama nun, tapos sasaw-saw mo yung fry. Hindi ko muna kayo gugutumin kasi baka lunch na iniisip nyo, hindi pa tayo tapos, no? So ang tanong mga kapatid is, it's not if you're spiritually hungry. Yes, you are hungry. Ang tanong is, ano ang bumubusog sa'yo? Ano ang pumupuno sa'yo? Para lang po sa konteksto ng ating lakbayin sa Matthew 5, recap tayo, di ba? Sa first week, tinuro sa atin in Matthew 5 verse 3 na tayo ay dapat maging mahirap sa spiritual. Ibig sabihin, spiritual poverty, ma-realize natin yung panghangailangan natin at pagkadepende natin sa Diyos. Na kung wala ang Diyos, wala tayo. In verse 4, sinabi naman, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yung mourning na to, yung dalamhati na to, is yung pagdadalamhati mula sa kasalanan. Kasi pag na-realize natin na tayo ay wasak dahil sa kasalanan, at doon tayo nagkaroon ng dalamhati, doon tayo nagkakaroon ng pagsuko. Yun yung verse 5.
'Diba? There is strength in surrender. Blessed are those who are meek, who are gentle, who are humble, for they will be, they will inherit the earth. Akala ko nakalimutan yun eh. Mamanahin nila ang daigdig. Ibig sabihin, mapapasa kanila ang pagpapala ng Diyos. At dahil doon, kapatid, nandito na tayo sa punto na dahil tayo ay talagang nagdalamhati sa kasalanan, nakita natin na pag wala ang Diyos, wala tayo, at tayo ay natutong sumuko sa Kanya. Kapatid, the more we choose God, the more we surrender to God, the more we are transformed. Nababago tayo, lumalago. Hindi ka mananatiling small, size small. Ako dati may mga size small, medium pa ako. Ngayon, nag-alsabalutan na sila. Diba? Dati yung size ko ganito. Diba? Bewang mo 34. Ngayon, ilan na yung bewang mo? 3 na. Kasi, ang daming layer, no? Diba? Walang nananatili sa pareho nilang size unless talagang ginugutom mo yung sarili mo. Tama? From baby ka hanggang sa lumaki ka, hindi ka nanatili sa parehong size. So ganun din tayo, kapatid. Walang sumusunod o walang nananampalataya sa Diyos nang nananatiling ganun lang. Baby pa din. Kaya yan po ang kailangan nating matutunan today. Paano tayo magpapatuloy na magutom at mauhaw sa katwiran para tayo ay makumpleto, maging ganap, maging busog, at wala nang kailanganin pang iba. Kasi kapatid, maaring feeling natin hindi tayo gutom kay Lord, pero makikita natin, may ibang pumupuno dyan sa buhay natin, kaya kala natin busog na tayo. Pero like I said, it doesn't mean na kumakain ka, mabuti yan para sa'yo. When we understand the text, sabi, ang pagkauhaw at pagkagutom, if we go back to Matthew 5 verse 6, sabi, blessed are those who hunger and thirst for what? For righteousness. The word righteousness, kapatid, has 2 dimensions. Ibig sabihin, may dalawa tong kahulugan. Pag sinabing katwiran or righteousness, ito po, it means, number 1, being made right with God through Jesus. Ibig sabihin, nagiging tama tayo, napatawad. Wala nang kahatulan. Di ba ang mga hinahatulan lang yung may kasalanan? Pero dahil na agrabyado? Ay, hindi. Naabsuelto, sorry, mali po yung term ko. Naabsuelto ka, okay ka na sa standing, wala ka ng utang, you are justified. Yan yung salitang justification. Ngayon, ikaw, wala ka ng kasalanan, di ba nakita niyo yung exchange kanina pag inaalala natin yung communion, nasa krus ang kahatulan, nasa krus ang kasalanan, nasa krus ang lahat ng kapintasan, lahat ng kasakitan, kasi inako ng Panginoong Jesus, at anong napalit sa'yo? Nawala yun sa'yo dahil binigyan ka ng bagong buhay. Buhay na may kagalingan, kalayaan, kaligtasan, kapatawaran, kalinisan sa lahat. Yun yung justification, nakatwiran. Matuwid ka na sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil maganda ka. Hindi nadadaan sa ganda at gwapo. Hindi nadadaan sa forma. Diba? Perfect akong Christian. Pero yung hindi pa talaga humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, yon justification, kapatid, only through Christ. And another meaning of righteousness there, righteousness, pag sinabing katwiran, it refers to living a life, namumuhay ka ng isang buhay na nagpapahayag ng katangian ng Diyos. Ibig sabihin, yung matuwid sa Panginoon. Namumuhay ka sa matuwid na landas. Hindi ka na ngayon naliligaw, alam mo na ang tamang daan. Hindi po ang dating daan, ang tamang daan. Yan yung tinatawag nating sanctification. Patuloy na paglilinis sa atin. Patuloy na paglakad sa matuwid na buhay. Yan na po yung bagong buhay. Sabi nga, di ba, yan na yung tipan ng Diyos sa atin, na dahil may bagong buhay ka na at ito ang buhay na walang hanggan, lakaran mo ito ng dire-diretso, kailangan mong magpatuloy.
Kaya nakita natin sa Matthew 5, di ba? Blessed are those who was hungry. Hindi naman niya sinabing who was hungry, di ba? Sabi who hunger. Ibig sabihin, in the present, continuous, active kang nagugutom. Anong nangyayari kapatid pag wala ka ng panlasa? Ayaw mong kumain, di ba? Na kahit nagugutom ka, dahil wala ka ng panlasa, wala. At it's only a matter of time para tayo ay manghina. Ganon din sa spiritual, kapatid. Kapag hindi na tayo nauuhaw sa katwiran ng Diyos, manghihina tayo sa pananampalataya, hindi tayo lalago sa buhay, 'di ba? Hindi magiging ganap ang katangian ng Diyos sa atin at hindi natin mapapahayag ang Panginoon. Hindi mo mare-represent, hindi mo mare-reflect si Jesus sa iyo. Hindi ka nagmamature. Kaya ini-encourage tayo ng Biblia to keep growing, to keep being hungry. Sabi mo sa kapatabi mo, stay hungry. Sabi mo sa kabila naman, stay thirsty. Kasi sabi dito kapatid, when we hunger for Christ, when we continue to hunger for Christ and we thirst for Him, we will spiritually grow. In Philippians 3 verse 10, ito yung diniklara ni Apostol Pablo. Sabi niya, I want to know Christ. Gusto kong makilala si Kristo. To know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him. Maging katulad niya, kahit sa kamatayan. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo, gusto kong makilala si Jesus, hindi lang para sa impormasyon, hindi lang para may memory verse ako for this week, hindi, gusto kong makilala si Kristo, ang lahat-lahat sa Kanya, para maging katulad ko siya. Para maging kagaya ko siya. Hindi man sa kapangyarihan, pero sa katangian, kapatid. Sa pananampalataya. At yan po ang encouragement sa atin today to continue in the faith. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka, kapatid. I don't know if you wanna give up the Lord in your life. You wanna give up serving God. This is the answer, kapatid. Continue. Because blessed are those who hunger and thirst, patuloy na nagugutom, na uuhaw sa katwiran. Dahil sila ay bubusugin ng Diyos. Hindi bubusugin ng mundo, bubusugin ng Diyos. So the first thing that we need to understand from here is that what you feed determines what you become. Ano ang kinakain mo, yan ang magdedetermina kung sino ka, magiging sino ka. What you feed your soul, that's what you will become. Jesus begins the beatitude with a picture that every person understands hunger and thirst. Sabi nga, blessed are those who hunger and thirst. At sabi ko nga, yung hunger na to, hindi to yung casual lang, na gusto mo lang may mangata, gusto mo lang manguya. Pero ito yung intense sa talagang gutom na gutom, uhaw na uhaw. Kapatid, yun yung picture na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Maging uhaw na uhaw ka, gutom na gutom ka sa Diyos. The problem is not that people have no spiritual appetite. We have spiritual appetite. Ang problema, kapatid, ano yung kinakain natin sa spiritual? Because there are many things na kinakain ng pagkatao natin, ng buhay natin, pinupuno natin sa buhay natin, na hindi ka naman nagiging busog. It leaves you hungry for more. Ibig sabihin, hindi ka temporary. 'Di ba? Kaya pag kumain ka ngayon, gutom ka ulit. Parang kahapon po, nagkaroon ng youth meeting, no? Parang yung one-piece chicken, parang bitin kami. Parang nag-iisip na kami, ano kayang kasunod? Ay, kakakain lang namin ng one-piece chicken with rice from McDo. So parang, mamaya may nag-akyat ng chips. Kain kami ulit ng chips. Alam niyo po yun? Yung parang walang kabusugan, ganyan po ang estado sa mundo. Kaya nga minsan hindi tayo nakukontento sa isang tagumpay, gusto natin maraming award. Now, let me tell you, it's not wrong, it's not a bad thing. But if it's the one you're pursuing to fill your life, it's not gonna happen. Because you will always look for the next best thing. Bagong damit, kakabili mo lang, nag-check out ka na ulit ng susunod.
Di mo pa nasusuot di pa dumadating. Yung Shopee mo, may order ka na ulit. Kasi mas maganda pala yun. Di ba? Tumbler mo. Yung asawa ko, nagpapabili ako ng bagong tumbler. Sabi niya, ang dami mong tumbler. Yung tumbler nga na niregalo ko, di mo pa naiinom. Marami akong bibig. Joke. Di ba? Ilan ba bibig mo? Di ba? Parang hindi ka, kasi ang daming maganda. Ganon kapatid. Maaring na-satisfy yung craving mo, pero mamaya gutom ka ulit. Yan ang kagutuman ng mundo. Yes, you are continually being hungry, but you are never satisfied. But with God, the more you get close to God, the more you are being filled, na nagiging sapat sa'yo, nagkakaroon ka ng contentment, at mas hahanapin mo pa siya. At mas lalo kang nabubusog. Yun ang kaibahan nila, kapatid. Sa mundo, walang hanggan hindi ka masasatisfy. But the Lord, He is the one that is meant to satisfy our soul. Psalm 42 verse 1 to 2, sabi dito, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Sa Tagalog, kagaya ng usa na nauuhaw sa tubig, ganun din ang kaluluwa ko, O Diyos, na nauuhaw sa'yo. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Kahit si David, kapatid, darating tayo sa punto na kahit anong makuha nating katagumpayan o material na bagay dito sa mundo, malalaman at malalaman mo, only God can satisfy your thirst. Ito na yung blessed are those who hunger and thirst, yung kailan ako makikipagkita kay Lord? Kailan ko siya makakausap? Kailan ko siya makikita? Ganyan ang tanong lagi ni David, saan ako pupunta? When can I go? Kailan ako pwedeng pumunta doon? Tayo minsan kinatatamaran natin. Mag-pray ka, may problema ka, mag-pray. Text ko na lang kasi may hour of power sa Sunday. So yung panalangin mo, maghihintay pa ng 1 linggo kasi yung prayer meeting Sunday pa. Hindi tayo nasasabik makipag-usap kay Lord. Tinatamad tayong makinig ng salita niya. Paano nga naman tayo lalago sa pananampalataya? Paano naman tayo magbabago spiritually? Paano tayo magmamature? Paano nga naman tayo makakapag-serve? Paano nga naman tayo tatatag sa gitna ng problema? Kung tayo ay hindi marunong magpalakas sa spiritual, kapatid, naintindihan ni David, ang tanging makakabusog o makakapatid ng uhaw ng kaluluwa ng isang tao ay ang Panginoon lamang, the living God. Because there can be other gods na pinipreach ng mundo, but there is only one God, one Savior, and His name is Jesus. Jesus is the only living God. He's the only one that resurrected after death. Not even Muhammad was resurrected from the dead. Not even Buddha was resurrected from the dead. Only Jesus. And Jesus is the only way that can make things happen for your life. Yan, kapatid, ang tinuturo sa atin today. One clear sign na tayo ay lumalago, isang maliwanag na senyales o marka ng ating spiritual na paglago ay kapag tayo ay nagsisimula na hanapin o asamin ang Panginoon higit pa sa pwede niyang ibigay sa atin. Ibig sabihin, hindi man niya mabigay sa'yo yung material na hinihingi mo, pero lumalapit ka kasi gusto mo lang siyang makita. Lord, gusto lang kitang marinig. Gusto ko lang yung presensya mo na nagbibigay comfort. Gusto ko lang, Lord, yung voice mo. Gusto ko lang makita yung liwanag mo, Lord. Tayo kasi minsan lumalapit dahil gusto natin merong blessing agad. Lord, bigyan mo ko nito. Lord, punan mo to. Hindi masamang panalangin yan, kapatid. Pero kung isinasantabi natin ang tagapagbigay sa kanyang mga binibigay, may mali. Kasi even ang binibigay ng Diyos, temporary lang yan. Ang pera, temporary. Di pa nga nakakalagay sa bank account mo, wala na eh. Diba?
Ibig sabihin, hindi siya nananatili. But what will stay is the presence of God in your life. Kapatid, matutunan natin yan. Jesus alone is the bread that satisfies. Yan ang sinabi in John 6:35. Ang sabi niya rito, I am the bread of life. Whoever comes to me, ang sino mang lumapit sa akin ay hindi na muling magugutom. At sino mang maniwala sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Ibig sabihin, pupunuin ka ng Diyos. Hindi lang ng material, pinansyal, kapatid, ang pagpapalang spiritual, ang Diyos lang ang makakapagbigay. Kapayapaan, kagalingan, kalinisan, kapatawaran, kagalakan, lahat yan, kapatid. Temporary ang resulta kapag kinuha mo yan sa mundo. Matapos man ang series na pinapanood mo ngayon, napatawa ka niya, pero maghahanap ka na ulit ng bagong papanoorin kasi ganun ulit, malungkot ka na ulit. So hindi natin mahahanap ang kasagutan ng kailangan ng kaluluwa natin dito sa mundo. So be careful what you feed your soul. Mag-ingat ka sa pinapakain mo sa kaluluwa mo. Kung ano yung pinupuno mo sa kaluluwa mo. Kasi hindi porket madaling kainin yan, madaling kunin yan, ay mabuti para sa'yo. So sabi mo sa katabi mo, be careful what you feed your soul. Kung ano ang patuloy nating kinokonsume, kung ano yung patuloy na nagpupuno sa ating kapatid, yan ang humuhulma sa magiging sino tayo. Kaya pag puro Korean ka, feeling mo Koreana ka na rin eh. Diba? Pag nag-skincare ka ng Korea, kala mo puti-puti na morena ka, no? Tama, kung ano yung mas napupuno sa isip mo, ganun, nagiging ganun ka. Kaya kung puro galit ang naiisip mo, magagalitin kang tao. Pag puro kasakiman ang napupuno sa puso mo, nagiging madamot kang tao. Minsan, nagiging magnanakaw ka pa kasi gusto mo lahat sa'yo eh. Nagiging mandadaya ka, diba? Kasi gusto mo lahat sa'yo. So whatever you constantly feed yourself, that's who you will become. Ayoko maging mukhang letter M sa harap nyo. Kasi puro McDo kinakain ko. Makita nyo si Ronald McDonald na yung nagpipreach dito, no? Kasi sabi ni Ate Kat, kung ano yung kinakain mo, nagiging ikaw eh. So yan, kung anong pumupuno sa isip natin, sa puso natin, sa kaluluwa natin, nagiging ganun tayo, kapatid. So what you feed determines what you become. Hebrews 5 verse 12 to 14, sabi dito, basahin natin, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Ito pong verse na to, Nirebuke ng Hebrews yung mga mananampalataya. Ang sabi, dapat nagtuturo na kayo ngayon, pero kayo pa rin yung pinapadede. Yun yung sabi dito. Dapat mature na kayo, lumago na kayo sa pananampalataya, pero ngayon, inaalu pa rin kayo, pinapatahan pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya ang sabi niya, anyone who lives on milk, ang sino man ang magpatuloy na mamuhay sa gatas ay mananatiling sanggol. Anong sanggol? Kaya na ba ng sanggol lumaban? Kaya na ba ng sanggol alagaan ang sarili niya? Kaya na ba ng sanggol kumita? Di ba hindi? Kailangan pa rin siyang alagaan. Kasi mahina pa siya. Ganon din tayo, kapatid. If we only eat once a week, worse, once a month. Wag naman sana once a year. Parang anniversary nyo lang ni Lord. Diba? Kung once a week ka lang nagsisimba o nakakarinig ng salita ng Diyos, do you think you will grow? No. Ibig sabihin, laging puro spiritual milk. Imbis na ikaw na yung nagsuserve dito, ikaw na yung nagpipreach, ikaw na yung nagmi-mission, ikaw na yung ginagamit ng Panginoon na magpahayag ng magandang balita, ikaw pa rin yung sinesheran. Iba pa rin ang nagpipray sa pagkain mo. Hindi kakain hanggat hindi nagpipray yung asawa mo. Ikaw na. Kahit gutom ka na. Ikaw na. Di ba hintay mo pa yung nanay mong mag-pray bago ka makakain kasi hindi ka makapag-pray ng sarili mo. Kapatid, hindi po ito to judge us but to encourage us to keep growing. Kasi ang sabi nga dito, but solid food
is for the mature. Pag sinabing mature, yung mga lumago, mga lumaki, nagkaisip, tumanda, who by constant use. I want you to focus on these words, constant use. Pag sinabing constant use, patuloy na ginagamit. Kaya nga, blessed are those who hunger and thirst. Patuloy na nauuhaw at nagugutom dahil nabubusog sila, lumalago sila, napupuno sila, nagiging malakas sila sa pananampalataya. Nagiging mabuti sila na ehemplo, nagiging matuwid sila, at nakikita sa kanila ang Panginoon. Kapatid, yan na yung mature. Who by constant use have trained themselves. Dinisiplina nila ang sarili nila to distinguish good from evil. Kaya mag-ingat tayo kung ano lang yung pinupuno natin sa oras natin, sa linggo natin, sa schedule natin, sa priorities natin, kapatid. Kasi hindi lahat ay good. Kailangan natin makita ano ang good sa masama. Kasi maaaring ang napupuno sa'yo yung masasama, kaya hindi ka tumitibay sa pananampalataya. Nawawala ka sa relasyon mo sa Panginoon. So sabi, constant use. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Parang humihina yun. Nangihina ba kayo, kapatid? Nagugutom ba kayo? Magpatuloy tayo. Kasi kailangan natin lumago. Kailangan nating tumatag. At hindi laging may ibang taong nagpapakain sa atin, kapatid. Pagka 30 years old ka na at sinusubuan ka pa rin ng nanay mo kasi, Ma, ayoko nang may tinik. Pakihimay. Hala. Tapos sasabihin mo sa mama mo, Ma, mag-aasawa na ako. Hindi mo nga matinikan yung isda mo. Mag-aasawa ka pa. Magdadagdag ka pa ng responsibilidad mo sa buhay. Hindi mo nga mahimay yung isda mo nang wala ako. Di ba magtataka ka? Bakit? Kasi hindi pa nila kaya. The same thing with us. Some of the blessings or even answered prayer natin, hindi pa na ibibigay sa atin because we're not ready to handle it. You're not strong enough to be faithful in it. Kaya dinidevelop ang karakter mo, minamature ka, ginugrow ka, para pag binuhos ng Panginoon ang pagpapala mo, hindi mo lang lulustayin yung 1,000,000 ng isahan lang. Kaya mong pangasiwaan ang biyaya ng Diyos. Naintindihan, kapatid? So grow. Kasi maybe that's the only thing that's stopping you from receiving the answer to your prayer. Grow. Mature. Pangalawa, pursue righteousness above anything else. Yan po yung sinasabing mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Hindi lang basta kung ano lang, 'di ba? Nang maganda, pero ang sabi, yung katwiran, unahin mo, hanapin mo, habulin mo, yan yung pursue. Huwag mong tigilan. Huwag mong tigilang hanapin, huwag mong tigilan makuha yung katwiran. Higit sa lahat. Kung ano po ang pinupurso natin sa buhay natin, yun po ang pinapahalagahan natin. Makikita nyo po kung anong pinapahalagahan nyo sa buhay, kung ano ang priorities mo. At nakakalungkot kung minsan talaga o madalas, wala si Lord sa priority mo. Kasi hindi righteousness ang hinahabol natin. Maaring bagay dito sa mundo, temporary satisfaction, easy gratification, pero walang fulfillment. There is only one who is right, and that is Jesus. Yan ang sinabi sa Romans 3. No one is good, no one is righteous besides God. Kaya wala tayong ibang maganda na uunahin at hahabulin at hahanapin sa buhay natin kung hindi ang Diyos. Pero ang pangako naman ng Panginoon, if you seek Him first, His kingdom and His righteousness, everything will be added to you. Kapatid, walang pinapagawa ang Diyos nang hindi ka pagpapalain. Kahit unahin mo si Lord, hindi ka niya nahayaang bumagsak sa eskwela mo.
Hindi ka niya hahayaang mawalan ng pagkakakitaan. Hindi ka niya hahayaang mawalan ng provision sa buhay mo. Because everything you will need, He will give it to you. Siya ang mag-a-add. But sabi, seek ye first. Sabi mo sa katabi mo, seek first. Sino? Sino ang isi-seek first? Seek first. Seek God first. Paul discovered that knowing Christ is worth more than everything else. Yan po sinabi niya sa Philippians 3, verse 7 to 8. Ang sabi niya, anuman ang aking natanggap, anuman ang aking nakuha, para sa akin ito ay baliwala. For the sake of Christ. Ibig sabihin, baliwala lahat ng nakuha niyang achievement, success sa buhay, kumpara kay Kristo. Sabi niya, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth. Ibig sabihin, mas higit ang halaga ng pagkilala mo. Patuloy mong pagkilala kay Kristo sa buhay mo. Sabi niya, Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Huwag niyo naman pong itapon yung education niyo, itapon yung studies niyo, yung trabaho niyo. Hindi po ganong garbage. Ibig sabihin lang, kumpara kay Jesus, ang halaga ng meron tayo dito sa mundo ay wala. Baliwala kumpara kay Jesus. Yun po ang pinakapunto nito. At naunawaan niya ni Paul, kaya siya patuloy niya, kinikilala ang Diyos sa buhay niya. Patuloy niyang inaalam sino ba si Kristo sa buhay niya. Patuloy niyang hinahanap nasan si Kristo sa sitwasyon niya. Kapatid, kasi baliwala ang pwede niyang makuha sa mundo kung wala ang Diyos sa buhay niya. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. At kung kilala natin si Apostol Pablo, siya ang pinakadakilang disipulo ni Jesus. Hindi man siya yung talagang nakasama ni Jesus for 3 years. Kasi na-convert na lang si Paul after ng pagkamatay ni Jesus eh. And that time, mga espiritu na lang yung lumalapit sa kanya o propeta. Pero even then, kahit di nga nakasama si Jesus ng pisikal, kapatid, buong buhay niya, itinalaga niya sa Panginoon. At ang sabi, walang kwenta ang lahat ng makukuha ko sa mundo kung hindi kita kilala. Kung hindi kita makikilala, Lord, wag na lang. Baliwala. Philippians 3:10, sinabi rin niya, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. Diyan po nanggaling yun. Yung sa sobrang pagnanais niya, talagang ang sabi niya, gusto kong magpatuloy hanggang sa maging kawangis kita. Maging katulad kita. Kapatid, I pray and I hope ganyan nang maging hunger and thirst natin for God. Hanggat maging katulad natin ng Panginoon sa katangian, maging kamukha mo si Lord, hindi tayo matitigil at magpapatuloy tayong kilalanin siya. Hanggat hindi nagaganap lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay mo, patuloy mong hahanapin siya. At ang landas niyang matuwid. Kapatid, Colossians 3 verse 1 to 4 encourages us to set our minds and our hearts on things above. That's what it says. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is. Notice, kapatid, kung saan pinapalagay ng salita ng Diyos ang ating mga isipan, kung saan dapat, anong dapat na pumupuno sa ating isipan at puso. Hindi po earthly things. Ang sinabi dyan, things above. Ano po ba ang mga nasa, mga bagay na makalangit, di ba? Ang bagay na mga makadiyos. The katwiran, righteousness of God, the kingdom of God. So instead of asking what's best for me, let's ask what best honors Christ. In Matthew 6 verse 21, it says, where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano ang pinahahalagan, mas mahalaga. Lahat po kasi importante sa buhay. Importante ang pamilya, tama? Importante ang pag-aaral, students.
Parang ayaw na mag-amen ng mga estudyante natin. Konti na lang guys, lilipas din ng school. Importante ang trabaho, mga YA and adults. Amen? Monday ulit bukas. Amen? Amen. Importante. Importante ang kalusugan, importante ang kabuhayan. Pero sabi, kailangan may mas higit na importante. Kasi kapatid, kung ano ang mas pinahahalagahan mo, nandun ang puso mo. So kung ang puso lang na, ang pinapahalagan lang natin is lagi overtime, di ba? Second job, third job, fourth job, naintindihan yung pangangailangan, kapatid. Pero kapatid, pagka yan ang hinabol mo, hindi ka na matatapos sa pagtatrabaho. Hindi ka na makakapagpahinga sa pagtatrabaho. But when you are in the Lord, sabi nga, seek first and He will add everything to you. Everything that you need will be added to you. Yan ang panghako ng Panginoon. So you become what you pursue. When Christ becomes your greatest pursuit, His character begins to shape every area of your life. Kaya kung ano yung mas hinahabol mo, nagiging ganun ka. Kaya pag si Lord ang talagang inuna mo sa buhay mo, naging mas higit siya sa buhay mo, nagkakaroon ng pagbabago, nakakaroon ng spiritual maturity, spiritual growth, at nahuhubog ang bawat area ng buhay mo sa kalooban ng Diyos. Yan kapatid, ang pangako ng Diyos. Pangatlong punto, keep your hunger for God growing. Ang spiritual hunger, kapatid, yung pagkagutom at pagkauhaw natin, hindi po yan nag-grow automatically. Hindi porket matagal ka ng Kristiyano, lagi kang gutom kay Lord, no. If we're gonna be honest, how many here have been serving the Lord for more than 5 years? Sige, more than 2 years. Nagsiserve ka kay Lord ng more than 2 years? Dami. Kapag tinanong ko kaya yung isa-isa dito, everyday ba na nag-serve ka kay Lord? Sinisipag ka talaga nun? Gustong-gusto mo na mag-serve? Di ba may pagkakataon na parang ayaw mo? Pwede bang hindi mo na magsimba today? Kahit gaano ka na talaga katagal, di ba? So hindi ibig sabihin matagal ka ng Kristiyano, matagal mo nang kilala si Lord, talagang tumitindi ang pagkagutom mo, no. You have to stir up your appetite. And here's the secret, kapatid. Hindi ka magugutom kay Lord kapag busog ka na sa mundo. Pag na-entertain ka na ng mundo at ng mga bagay sa mundo, masaya na ako, hindi ko nahanapin si Lord. Hindi ka na nagugutom sa Kanya. That's the danger, kapatid. Keep your hunger for God growing. Kasi hindi yan basta-basta lagi kang gutom kay Lord. Kailangan magkaroon ka ng panlasa ng appetite, yung craving ba? Yung talagang hinahanap mo. Hindi kasi siya mangyayari ng ganun na lang eh. Once a week, hindi mangyayari yun ng once a week, ng once a month, even once a year. Kahit encounter God pa yan. hindi mapapatuloy yung pagkauhaw at pagkagutom mo kay Lord ng event lang. Once in a blue moon, no. How do you keep your hunger for God growing? Jesus isn't calling us to have one great spiritual experience. He is calling us to live with a continual hunger for Him. Hindi siya nai-impress sa one-time, big-time na experience, spiritual experience. He is looking for faithful people, believers who will remain in Him. Pagka nagkaroon ba ng problema sa buhay, mananatili ka pa rin sa Panginoon? Kapag napagod ba ang physical mo, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon? Kapag ka nalungkot ka, mananalangin ka pa rin ba sa Panginoon? Kapatid, yun ang hinahanap ng Diyos. Yung patuloy ka na nagugutom sa Kanya kahit ano ang pagdaanan mo, ano ang maging panahon ng buhay mo. Psalms 63 verse 1-3 sabi ng salmista. Basahin natin ng sabay-sabay. 1-3, read. You, God, are my God.
Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Kapatid, yung mga personal encounter and experience nyo kay Lord, huwag kayong tumigil doon. But because you have tasted God and you have tasted and seen the goodness and the power of God, continue to glorify the Lord with your lips. Di ba nga pag mas nasarapan ka, dapat mas bumabalik-balik ka? Sino dito naka-experience na ng buffet? Di ba pag may nagustuhan kang isang ulam, kahit na ang daming putahe, yun at yun ang binabalikan mo. Di ba? Bakit? Kasi ang sarap, ang lambot ng baka. Full of the bones. Diba? Grabe yung ribs dun. Yum, 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 yum. Kaya babalik ulit ako. Alam nyo, may kaibigan ako na nag-recommend sa akin ng restaurant. Minsan ko lang siyang natikman. Pabalik-balik kami dun mag-asawa. Kasi ang sarap talaga ng pagkain. Diba ganun pag nasarapan ka? Pag maganda ang na-experience mo, anong tendency? Dapat bumabalik-balik ka. Kaya kapatid, if you have personally encountered God in your life and you have tasted and experienced the power and the love and goodness of God in your life, huwag kang tumigil, mauhaw, magutom sa Kanya. Hindi event si Lord. Sabi, He is better than life. Mas maganda siya kesa sa buhay. Kasi siya ang buhay. Kailangan natin maintindihan yun, kapatid. Kasi kapag hindi natin naintindihan itong sinasabi ng salmista na ikaw lang ang Diyos ko, ikaw lang ang hahanapin ko, sa'yo lang ako mauuhaw, Panginoon. Lahat ng pagkatao ko, buong ako, ikaw ang inaasam. Hanggat hindi natin masabi yun kay Lord, kapatid, you will never be hunger and thirst for righteousness. You wanna be blessed? Keep your hunger growing. Especially, yan ang maging encouragement nyo pagka natatamad na kayo. Ayoko na magpatuloy, Lord. Ang hirap pala maging Kristiyano. Ang hirap pala, Lord, maglingkod. Then come back to this. But Lord, you're better than life. Kung hindi ito, anong buhay ko? Wala nang ibang magandang buhay kundi ang buhay na sumusunod sa'yo, Lord. Wala nang ibang blessed life kundi ang blessed life na ibinigay mo sa akin. Kapatid, let your lips continue to glorify God in every day. Yan ang sinasabi, God's love is better than life. Bakit? Because God's love remains. Sabi nga sa Romans 8, nothing and no one can separate you from the love of God. Not even death, not even sin can separate you from the love of God. Kaya wala kang kailangang patunayan sa Panginoon mahal ka niya. At dahil mahal ka ng Diyos, poprotektahan ka ng Diyos, pangangalagaan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, kakalingain ka ng Diyos, dadamayan ka ng Diyos, pupunasan ng Diyos ang luha mo, sasamahan ka ng Diyos, magliliwanag ang buhay mo dahil sa Diyos, dahil mahal ka niya, kapatid. Walang question sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, because your love is better than life. Sa life, may mga pa yan, di ba? Meron pang mga condition bago mo makuha. Maglabas ka muna ng 100,000 para sa iPhone 17, masaya ka na. Malungkot naman yung bulsa mo. Diba laging may catch para makuha mo, para lumigaya ka, para makapagpahinga ka, kailangan mong gumastos kasi magboborakay ka. Pagbalik mo dito, pagod ka ulit kasi mag-overtime ka, pambayad dun sa pinangpakasyon mo. Para mabusog ka, order ka ng maraming pagkain kasi nagkikrave ka, gusto kong mabusog. Diba laging may kapalit dito sa mundo. Para lang masatisfy ka. But with God, sabi nga, His love will take care of you. Jeremiah 29 verse 13, God responds to those who seek Him. Sabi dito, let's read it together. 1, 2, 3, read. You will
with all your heart. You see, God is not hiding from us. Hindi siya misteryoso. Hindi siya nagtatago. Hindi siya nagsisikreto sa atin, mga kapatid. Ang sabi, mahahanap mo siya kapag siya ay hinanap mo. Hindi mo siya makikita pag hindi ka naghanap. Kaya pag hindi ka nauuhaw, nagugutom kay Lord, hindi mo matatagpuan ang Panginoon at ang kanyang planong maganda sa buhay mo. Kaya nga, James 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Always seek God, always pursue God, His righteousness. And God will be upon you. God will be with you. Yan yung sinabi sa James 4 verse 8. That's why apart from Him, we cannot do nothing. Kapatid, spiritual growth isn't about doing more for Jesus. It's about walking more closely with Jesus. Walang sa kakayahan ng tao na magbunga tayo. Yung bunga na hinaasam natin, yung sinasabing fruit that will last sa John 15 verse 5, kapatid, wala sa sarili nating kakayahan. Yung mabuting pag-uugali, yung mabuting pagkatao, hindi yan sa kakayahan ng tao. But the more you walk closely with God, nababago ka. Nababago rin yung tibok ng puso mo. Nababago yung mga nais mo. Nababago yung plano mo. Nababago yung priorities mo. Nababago yung mga pinapahalagahan mo. The more you walk closely with Jesus. And when that happens, this is what's gonna happen. Sabi sa Psalms 1, verse 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight, yung kagalakan daw, ay nasa utos ng Diyos, who meditates on His law day and night, araw-araw kapatid, inaaral mo, ninanamnam mo, kinakain mo ang spiritual na pagkain. Sabi, that person is like a tree planted by streams of water. Anong nangyayari sa puno na nakatanim lang sa batisan o sa tubigan? Sabi, it will yield its fruit in season. Nagbubunga ito sa tamang panahon. At ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta. Whatever they do, ano man ang gawin nila, pinagpapala. Pag sabing prosper, sumasagana. Gusto nyo ba yun? Na lahat ng desisyon nyo nagtatagumpay. Bakit? Kasi nananatili ka sa Diyos. Kailangan mong manatili para hindi maging uhaw ang puno. Hindi malanta ang puno. Manatili ka dun sa tubigan para hindi nauuhaw. And when you abide and remain in the Lord, sabi, you will bear fruit that will last. Ang bunga mo hindi lang dito sa mundo, ang bunga mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Kapatid, yan ang inaasam ng Panginoon sa atin. So how can we cultivate hunger for God? Or grow the hunger for God? Just practical tips. Prioritize God's word every day. That's how we pursue righteousness. Develop a consistent prayer life. Hindi lang kapag ka nalulungkot or may kailangan tayo. Araw-araw manalangin ka. Okay na yun, everyday na nagpe-pray ka for the food. Samahan nyo na yan ng prayer pagkatapos ng umaga, pagkagising nyo, di ba? Pray. And ask God to direct your whole day. Worship faithfully. Pag sinabing worship faithfully, kapatid, hindi lang to yung pag-awit. Sabi nga ng kanta natin kanina, I'll bring you more than a song. Because you're looking into my heart. Your worship to God is your heart. All of you. And then obey what God is already showing you. Pagka lalo mong, di ba, binabaliwala ang gutom mo, lalo kang nalilipasan, di ba? Hanggang sa hindi ka nakakain. Kapatid, ganun din sa spiritual. Pagka pinalipas mo ang pagsunod mo sa Diyos, hindi ka na nako-convict kapag may sinabi siyang mali yan. Hindi mo na siya nararamdaman. Kaya kapag may pinagawa ang Panginoon sa inyo, may inutos ang Panginoon sa inyo, tinuro ang Panginoon sa inyo, at pinapakita niya yan sa inyo, sumunod tayo agad. Diyan tayo patuloy na magugutom. Diyan tayo patuloy natin siyang hahanapin. So yan po,
ang ating mga practical tips, how we can grow our hunger for God every day. We need to eat spiritually every day. And the last thing, only Jesus can truly satisfy. In Matthew 5 verse 6, sabi, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." What's the promise? "For they shall be filled." They will be filled. Bubusugin kayo. Sabi mo sa katabi mo, bubusugin ka ni Lord. Hindi po ako baka po maghintay sa akin sa lunch. Bubusugin kayo ni Lord, mga kapatid. Hindi niya sinabi baka mabusog ka or medyo busog ka. Hindi, bubusugin ka ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng salitang filled o bubusugin, ito yung ganap kang satisfied. Yung wala ka nang hahanapin pang iba. Hindi ka na maghahanap pa ng ibang source ng kagalingan. Hindi ka na maghahanap ng ibang source ng kagalakan. Hindi ka na maghahanap pa ng ibang source ng kapayapaan. Kasi si Lord sapat na. Basta na kay Lord ako, problema ka lang. Malaki ang Diyos ko. Diba? Due date ka lang. Pero nasa akin ang Panginoon ko. Kaya nga nating is impossible eh. Diba? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. You will be nourished, you will be fulfilled. At ito po yung sinabi sa Isaiah 55 verse 1 to 3. That's why the Lord invites us, invites everyone who is spiritually hungry to come to Him. Sabi, "Come, all you who are thirsty." Ano yung kulang sa buhay mo? Ano yung kulang sa kalooban mo? Nalulungkot ka ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nabibigatan ka ba, kapatid? Nasasaktan ka ba? Naliligaw ka ba? Hindi mo ba makita ang daan? Sabi ng Panginoon, "Come." Kung may hinahanap ka, come. Kung may kulang sa'yo, come. Kung gutom ka pa, come. "Come to me, all who you are thirsty. Come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat." Nakita niyo po ba yung sabi niyang buy and eat? Yan po ay resulta lamang ng paglapit mo sa Diyos. Kaya ka nakabili, kaya ka nakakain, kaya ka nagkaroon dahil lumapit ka. Come first before you can buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Sa Tagalog, if we can show the translation in Tagalog, mga kapatid, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Look what is the Lord teaching us. Bakit nyo inuubos ang oras ninyo sa pagtatrabaho? Hindi naman yan ang makakasapat sa inyo. Hindi niya sinabing wag magtrabaho, pero ang sabi, bakit nyo inuubos? Ibig sabihin ba, dun lahat nyo binibigay? Ang panahon nyo, ang kayamanan nyo, ang lakas nyo, ang oras nyo. Sabi, bakit nyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Alam ng Diyos na kahit anong bilhin mo dito sa mundo, hindi yan sasapat sa pangangailangan ng kaluluwa mo. Sabi, makinig kayong mabuti. Sabi mo sa katabi mo, makinig. Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Yan ang sabi ng Diyos. Makinig ka at sumunod sa itinuturo ng Diyos dahil yaan ang magpapabusog sa iyo. Pinakamasasarap. Anything na hindi mo makuha sa mundo, you can receive it from God. Gusto nyo ba yun na kahit may pinagdadaanan kang problema, ang kapayapaan mo hindi natitinag sa kalooban mo? Kahit bumabagyo na dyan sa tabi mo, hindi ka natatakot, hindi ka nababahala. Bakit?
Dahil makapangyarihan ng Diyos mo. Yun kapatid ang mga tunay na nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. At the more you experience the blessing of God, the true blessing of God, diyan mo masasabi, wala na akong hahanapin pang iba. Tama nga, Lord. Nawala man ako sa'yo noon, pero nakita ko, hindi ako napasaya noon. Yung desisyon kong yon, kaya babalik ako, Lord, kasi tama ka. Wala kang katulad. Sa'yo lang talaga, Panginoon, mahahanap. Kapatid, yan ang sinasabi ng katuruan ng salita ng Diyos. Blessed are those who hunger and thirst, for they shall be filled. One author said, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they are rest in you. The same biblical truth that God is teaching us to listen to hear and receive. Sabi, tayo ay ginawa para sa Diyos. At tanging Diyos lamang ang makakapagbigay kapahingahan sa puso't kaluluwa mo. Hindi yan mapapanatag, kapatid, hanggat bumalik ka sa Panginoon. Hindi ka mapapanatag, hindi ka magkakagaan ng loob hanggat bumalik ka sa Panginoon. And like I said, yung righteousness na yun, sometimes the greatest lift of burden sa isang tao is yung malaman mong pinatawad ka ng Diyos. Kaya tayo naghahanap ng approval, kaya tayo naghahanap ng comfort, kaya naghahanap tayo ng mga bagay na kailangan patunayan kung sino tayo kasi alam natin may pagkukulang tayo. Meron tayong mga kasalanan, mga hindi nagawang tama, kaya kailangan patunayan ko ang sarili ko. Pero makikita mo, kapatid, ang tanging kapatawaran lamang ng Diyos ang makakapagbigay ng comfort sa'yo. Kaya nga, blessed are those who mourn over sin, for they will be comforted by God. So I hope you receive that today. Because here is Jesus saying, come. Jesus said in John 4, He is the water, the living water. Come to the living water. Sinabi rin niya in John 6:35, He is the bread of life. Whoever comes to Him will never go hungry. Whoever believes in Him will never be thirsty. So today, whatever you are going through, whatever you are carrying in your heart, in your soul, kapatid, just come to God. And you will be filled. You will be nourished.